Kabanata 1271. Bastos kang bata, katulad ka ng tatay mo. Paano mo nagawang sakta ng pamilya mo? Bubugbugin kita hanggang mamatay. Walang awang hinampis ni Darius si Julian gamit ang kanyang tungkod. Umiiyak at sumisigaw, pinagtanggol ni Crystal ang kanyang anak. Tigilan mo na siya, Dad. Julian, humingi ng tawad sa lolo mo. Bilis, nag-aalala si Crystal na talagang bugbugin ni Darius ang anak hanggang mamatay. Napahawak si Julian sa kanyang ulo at nanginginig sa sakit nang magmakaawa siya. Lolo, please stop hit me. I was wrong. I'm sorry. I'll never harm them again. Nanlaki ang mga mata ni Crystal sa hindi makapaniwala nang marinig ang mga katagang iyon. Napakatanga ba talaga ni Julian na kidnapin ang mga anak ni Benjamin? Hindi ka pa natuto ng leksyon, di ba? Nanumpa ka sa huling pagkakataon. Pagkatapos noon, kinidnap mo ang mga batang yon. Muntik nang mamatay si Tim dahil sa'yo. Inihagis ni Darius ang kanyang tungkod patungo kay Julian. Bagamat pinangangalagaan ni Crystal ang kanyang anak, walang saysay ang kanyang pagsisikap. Natakot si William na talagang mamatay si Julian. Kaya naman, hiniling niya sa iba na pigilan si Darius. Old Mr. Graham, please stop. Nawala na ng malay si Mr. Graham, sabi ni William. Oh, Julian. Niyugyug ni Crystal ang katawan ni Julian at sumigaw sa direksyon ng pinto, Doktor. Kailangan namin ng doktor. Ang isang pangkat ng mga medikal na kawani ay nagmamadaling sumulong at sinuri si Julian. Habang pinipigilan ni William, napabuntong hininga si Darius at panay ang tingin kay Julian. Bastos na bata, hindi ko man lang siya pinalo ng ganito kalakas. Nagpapanggap ba siyang walang malay? Nakita ni William ang senyales na ipinadala ni Darius sa kanyang tingin at humakbang pasulong upang magtanong, Doktor, okay lang ba si Mr. Graham? Wala siyang malay, pero mukhang maayos naman siya. Sagot ng doktor. Napangisi si Darius nang marinig iyon. Huwag mo siyang gamutin. Makakasakit lang siya ng iba kapag nagising siya. Paano mo nasabi? Hindi ba apo mo rin si Julian? Bakit galit na galit ka sa kanya? Ano ang ginawa niya para maging karapat-dapat ito? Paano ka naging walang puso? Nagmamadaling dumating si Cindy Lane at nakita niyang pula nang marinig ang mga salita ni Darius. Nadurog ang puso niya nang makita si Julian na walang malay sa kama. Ang aking mahal na apo. Humihikbi si Cindy at sumugod kay Julian. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na hawakan siya. Bakit mo siya binugbog? Bakit ang walang puso mo? Sinusubukan mo bang patayin siya? Sinaman ng tingin ni Cindy si Darius. Puno ng galit ang mukha ni Darius habang nakatitig kay Cindy. He deserves it. Hindi mo ba alam kung bakit ko siya binugbog? Angal niya. Nakaramdam si Cindy ng panginginig sa kanyang gulugad nang marinig iyon. Kagagaling lang niya sa isang simbahan. Sa tuktok ng isang bundok. Alam niyang nadala si Julian sa ospital dahil sa pambubugbog, ngunit hindi niya alam kung sino ang may kagagawan. Kaya, mabilis siyang lumingon kay Crystal, ang kanyang manugang, at nagtanong, Crystal, bakit binugbog ni Darius si Julian? Ma'am, umarte si Crystal na parang dumating na ang kanyang tagapagligtas. Nagmamadali siyang lumapit kay Cindy at naaawa siyang nagsalita, sabi ni tatay, inagaw ni Julian ang mga anak ni Benjamin. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang iyon, sumulyap si Cindy kay Darius at sarkastikong sinabi, I see. This is all because of Benjamin's bastards. Sampal, namumula ang mga mata ni Darius ng kumulog, ikaw ang dahilan kung bakit hindi mapayapa ang pamilyang ito. Bilang isang ina, ikaw ang may pananagutan sa ugali ng iyong mga anak. Sino ang tinatawag mong bastos? Nasaan ang iyong ugali? Lahat sila ay mga anak ng pamilya Graham, hindi. Kung mayroon man, ang iyong anak ay ang bastos. Napatulala si Cindy matapos masampal. Hindi siya makapaniwala na sinampal lang siya ni Darius sa mukha. Hindi ako sinaktan ni Darius sa loob ng maraming taon naming pagsasama. Sinampal niya lang ba ako dahil sa sinabi ko tungkol sa mga anak ni Benjamin? Kung bastos sila, ano ka? Kalahi mo silang lahat, no? Bakit hindi mo sisihin ang sarili mo? Kung apo mo ang mga anak ni Benjamin, paano si Julian? Di ba apo mo siya? Ganti ni Cindy. Doon at pagkatapos, naalala ni Cindy ang katotohanan na ang ina ni Benjamin ang dahilan kung bakit siya iniiwasan ng pamilya Graham noon. Ilang dekada nang tiniis ni Cindy ang hinaing. Kaya naman, lalo siyang nabalisa nang makita niyang ang tanging inaalala ni Darius ay ang mga anak ni Benjamin. Si Benjamin ang bastard. Anak siya ng mistress. Napasimangot si Cindy. Kabanata 1272.
Ang temperatura sa ward ay tila mabilis na bumaba ng katahimikan ng naganap, at ang kapaligiran ay naging napaka-tense na walang nang ahas na huminga ng malakas. Sino ang tinawag mong bakla? Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Ang nakamamatay na aura sa tono ay nagpagulo sa lahat sa ward. Maliwanag, nakilala ni Cindy ang boses, dahil nanghina ang kanyang mga tuhod. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na lumingon. Ang lahat, gayunpaman, ay lumingon at nanginig nang makita nila si Benjamin. Na may malamig na ekspresyon, tinitigan ni Benjamin si Cindy at nangingibabaw na nagtanong, sino ang tinawag mong mistress? Samantala, napatalon din sa pagkaalarma si Darius dahil hindi niya inaasahan na lalabas doon si Benjamin at maririnig ang mga sinabi ni Cindy. Benjamin. Tinapunan ni Darius si Benjamin ng isang paumanhin na sulyap. Hindi pinansin ni Benjamin si Darius at nagpatuloy sa pagtitig kay Cindy. Ang aking ina ay ang legal na manugang ng pamilya Graham. Tanging ang mga bastos na grupo ng mga tao lamang ang magsasabi ng iba. How dare you twist the facts? Nagalit si Cindy, at lumingon siya para sumigaw, ikaw. Isip mo, sinamon siya ng tingin ni Darius. Sinalubong ni Benjamin ng malamig na tingin sina Cindy, Crystal, at Julian. Bukod kay Julian, na nawalan ng malay, ang dalawa pa ay tila nang-aaser. Para naman sa iba pang mga tao sa ward, lahat sila ay nakayuko upang subukang hindi madaig. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang mga pribadong bagay ng pamilya Graham. Wala sa kanila ang gustong maging bahagi nito o manatili pa doon. Gayunpaman, hindi sila naglakas loob na umalis dahil natakot sila sa aura ni Benjamin. Hindi welcome dito ang basura. Itaboy sila. Ang mga salita ni Benjamin ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa iba't ibang tao. Nagmamadaling dumating ang direktor ng ospital at tumingin kay Darius bago sumulyap kay Cindy. Gayunpaman, walang sinuman sa ward ang nang-ahas na gumalaw ng kalamnan. Galit na galit, tinuro ni Cindy si Benjamin. Ikaw, how dare you call me that? Pinigilan ni Crystal si Cindy at sinabing, Benjamin, si Julian ay nasugatan ng husto. Maaari mo bang hayaan siyang magpagamot dito? Kapag gumaling siya, aalis na tayo. Si Crystal ay nag-iisip sa ngalan ng kanyang anak. Iyon ang pinakamagandang ospital sa Delmore, at ayaw niyang magpagamot ang kanyang anak sa ibang lugar at magkaroon ng anumang side effect. Bakit hindi na lang mapigilan ni nanay ang galit niya? Paano niya nagagawang pag-alitan at ituro si Benjamin? Nililigawan niya si kamatayan. Kanina pa nakipagdeal si Crystal kay Benjamin, kaya hindi siya naglakas loob na harapin ito ng direkta. Huwag kang magmakaawa sa kanya. Wala siyang final say. Inilipat ni Cindy ang kanyang tingin kay Darius at nagtanong, apo mo rin si Julian. Hindi lang si Benjamin ang miyembro ng pamilya Graham. Sino siya para paalisan tayo? Tapos na si Darius na magparaya sa mga ginawa at sinabi ni Cindy noong araw na iyon. Well, siya ang may huling say. Walang ekspresyon niyang sagot. Hindi makapaniwala si Cindy. Ganoon ba kampi si Darius na wala na siyang pakialam sa iba pa sa amin? Tumaas bigla ang blood pressure ni Cindy. Dahil dito, nagdilim ang paningin niya, at halos mahimatay siya. Darius, nasaan ang konsensya mo? Para sa kapakanan ng iyong karera, pinabayaan mo ang iyong pamilya. Hindi ka ba naaawa sa amin? Ngayon, handa ka ng payagan na ilabas niya sa ospital ang apo ko. Hindi ka ba naniniwala sa karma? Humihikbi si Cindy at malakas na nagreklamo para makiramay. Labas na nagdilim ang ekspresyon ni Darius habang nakatitig sa kanya. Bakit ko siya pinili noon? Puno ng panunuya ang mukha ni Benjamin nang makita niyang nag-aartista si Cindy sa publiko. Pagkatapos, mamaling siya para utusan ang direktor ng ospital, kung hindi sila kusang loob na umalis, tawagan ang pulis. Sa ganoong paraan, sa wakas ay muling magsasama-sama ang kanilang pamilya. Natarante si Crystal at lumapit kay Benjamin para humingi ng awa. Gayunpaman, napatigil siya nang salubungin ang malamig nitong tingin. Benjamin, ako, ikaw, oh, ikaw. Gusto ni Cindy na isumpa si Benjamin, ngunit hindi siya naglakas loob na tapusin ang kanyang pangungusap. Nang makita iyon, ang direktor ng ospital ay humakbang pasulong at nagbilin, pakialis sa ospital, old Mrs. Graham. You're not welcome here. Pinandilatan ni Cindy ang lahat bago lumingon kay Darius. Tititigan mo lang ba kaming itinaboy? Hindi ko pag-aari ang lugar. Hindi ako ang bahala. Ganti ni Darius, kailangan lang nilang hamanin si Benjamin ng tuloy-tuloy. Deserve nila ito. Kabanata 1273.
Kapag may nangyaring masama kay Julian, susundan kita. Pananakot ni Cindy kay Benjamin. Ha! Malamig na tumawa si Benjamin at inutusan ng direktor ng ospital, sabihin sa lahat ng ospital sa Delmore na hahabulin ko ang sinumang maglakas loob na gamutin si Julian. Oo, Mr. Graham. Ginawa ng direktor ng ospital ang sinabi sa kanya. Nagdilim ang mukha ni Cindy nang marinig iyon. Sa sandaling iyon, sinenyasan ng direktor ng ospital ang iba pang mga medikal na kawani ng kanyang tingin. Nang makita iyon, mabilis na itinulak ng medical staff si Julian palabas ng ward, kama at lahat. Naiinis si Crystal, ngunit hindi siya naglakas loob na tawirin si Benjamin. Kaya naman, wala siyang choice kundi ang umalis kasama ang kanyang anak. Kapag na-offend ko ulit si Benjamin, baka sabihin niya sa lahat ng ospital sa bansa na itakwil si Julian. Dapat kang magpasalamat na hindi ko tinapos ang buhay ng apo mo. Binaril ni Benjamin si Cindy nang nakamamatay na tingin. How dare this old woman call me a bastard? Binansagan pa niyang mistress si nanay. Isang panginginig ang damaloy sa gulugad ni Cindy nang masalubong niya ang masamang tingin ni Benjamin. Umalis ka dito. Itigil mo na ang kahihiyan mo. Sigaw ni Darius na may batong ekspresyon. Si Cindy ay natakot kay Benjamin, at ang kanyang puso ay tumibok. Sa sandaling humakbang siya patungo sa pinto, bumagsak siya sa lugar. Si Darius ay likas na humakbang pasulong ngunit hindi niya mahawakan si Cindy sa oras. Kaya lang nahimete si Cindy at nahulog. Sa lupa na may umaagos na dugo sa ilong niya. Nanatiling walang ekspresyon si Benjamin nang sabihin niya, paalisan mo siya rito bago niya dumihan ang aking ospital. Bago iyon, kukunin pa lang ni Darius ang doktor para gamutin si Cindy. Nang marinig ang mga salita ni Benjamin, gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian kundi itago ang kanyang mga salita sa kanyang sarili. Umalis na walang pagpipilian, inutusan ni Darius ang mga tauhan na ipadala si Cindy sa ibang ospital. Bago iyon, kukunin pa lang ni Darius ang doktor para gamutin si Cindy. Nang marinig ang mga salita ni Benjamin, gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian kundi itago ang kanyang mga salita sa kanyang sarili. Umalis na walang pagpipilian, inutusan ni Darius ang mga tauhan na ipadala si Cindy sa ibang ospital. Sa mapanuksong tingin sa kanyang mukha, hindi pinansin ni Benjamin si Darius at umalis sa eksena. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Darius at umiling habang pinagmamasdan si Benjamin na umalis. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Tama lang nasisihin ako ni Benjamin. Nang makita ni Eresa si Benjamin na papasok, tinanong niya, "Oh, nakabalik ka na." Sinulyapan siya ni Benjamin at bamantong hininga bilang pagkilala bago naglakad patungo sa kabilang panig ng ward para magtrabaho. Nang maramdamang wala siya sa mood, binalingan ng tingin ni Eresa si Mary at maingat na nagtanong, "Ano ang sinabi ng mga bata sa iyo?" "Wala silang sinabi," sagot ni Benjamin, na mukhang mas malayo kaysa karaniwan. Pinag-isipan ni Eresa ang kanyang utak, sinusubukang alamin kung ano ang nangyari sa kanya. Maayos naman ang mood niya bago siya umalis. Bakit siya moody pagkatapos niyang ipadala ang mga bata sa paaralan? Dahil doon, nag-text siya sa mga bata para tanungin kung nagalit ba sila kay Benjamin. Nataranta ang mga bata dahil wala ni isa sa kanila ang nagpagalit sa kanilang ama. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Benjamin. May kasama siyang kausap sa telepono, at tinanong niya, "Nahanap mo na ba kung sino ang nasa likod nito?" Ilang sandali pa, umirap siya, "Hindi. Anong ibig mong sabihin? Nagtama ka ba, Ethan?" Hindi mapigilan ni Eresa na maawa kay Ethan habang sinulyapan ang galit na si Benjamin. Nagkataon namang pumasok si Sean sa ward at narinig niyang may pinapagalitan si Benjamin sa telepono. Hidden gulped at tahimik na lumapit kay Eresa. Wala pa rin ba sa mood si Benjamin? Nahuli ni Eresa ang keyword sa pangungusap ni Sean. "Still, what do you mean? Anong nangyari sa kanya?" Sinulyapan siya ni Sean bago palihim na sumilip kay Benjamin. Kanina lang dumating sa ospital ang lola ni Julian. Narinig ni Benjamin na nagsasabi siya ng masama tungkol sa kanya, bulong ni Sean. Nabalitaan ni Sean ang tungkol sa insidente mula sa isang kasamahan dahil nasa dispensaryo siya noong naganap ang paghaharap. Nakasimangot na sagot ni Eresa, "Nakikita ko." No wonder mukha siyang asar nang bumalik siya. Ang lumabas, may nabangga siyang hindi niya gustong makita. Ano ang sinabi niya tungkol sa kanya? Tanong ni Eresa. Nag-alinlangan si Sean at nagpa siya na huwag magsalita tungkol dito. Gayunpaman, sinalubong niya ang matanong na tingin ni Eresa, kaya kinuha niya ang kanyang telepono, e-type ang mga salita, at ipinakita sa kanya ang screen ng kanyang telepono.
Namula ang mukha ni Erisa nang makita ang sinabi ni Cindy tungkol kay Benjamin. Kung sa bagay, broken-hearted siya. Siguradong nakaramdam ng kilabot si Benjamin nang marinig niya ang mga salitang iyon. Kabanata 1274. Masasabi ni Ethan na masama ang loob ni Benjamin, ngunit kinailangan niyang kumagat ng bala at tiisin ang panunumbat. Kung tutusin, hindi raw niya matukoy kung sino ang may kagagawan. Mr. Graham, pakibigyan pa ako ng 2 oras. Takot na sagot ni Ethan. Kung hindi ko pa rin siya masagot noon, sigurado akong pinapunta niya ako sa isang desyerto na isla bilang parusa. Gayunpaman, binalaan ako ng mga lalaki. Kung sasabihin ko kay Mr. Graham ang tungkol dito, mahihirapan ako. Napakahirap ng posisyon ko. Having said that, I would rather cross the boys kasi kahit papano nakaka-negotiate ako sa kanila. May 1 oras ka. Naglabas si Benjamin ng ultimatum. Maliit na bagay lang. Bakit hindi kayang ayusin ni Ethan? Siguradong may nangyayaring malansa dito. Nagpalitan ng tingin sina Erisa at Sean nang marinig iyon. Pagkatapos nito, mabilis siyang binigyan ng IV drip at tumakas. Bago siya umalis sa ward, kinawayan niya si Mary, senyales na umalis siya sa lalong madaling panahon. Isa, dapat umuwi na ako. Magpahinga ka na. Naramdaman ni Mary ang kakaibang kapaligiran. Dapat akong umalis hanggat kaya ko at hayaan ang mag-asawang mag-usap ng pribado. Okay, tumango si Erisa. Pagkaalis ng lahat, tinanong ni Erisa si Benjamin, kakausapin mo ba si Ethan ngayon lang? Ano ang hiniling mong imbestigahan niya? Pinilit ni Benjamin ang kanyang sarili at sumagot, tinanong ko siya na alamin kung sino ang nanakit kay Julian. Natigilan sandali si Erisa. Oh, so, hindi talaga sila. Oo. Kailangan nating imbestigahan iyon ng maigi. Tutal, malaki ang pabor sa atin ng taong ito. Biro niya. Nang makitang walang imak si Benjamin, pinag-isipan niya ito at tinanong, sino ang nang-asar sa iyo? Napaka-cranky mo. Ganon ba ka-obvious? Napatingin si Benjamin at nakita siyang nakaupo sa tabi ng kama. Sa sumunod na sandali, naglakad ito palapit sa kanya at tinulungan siyang mahiga. Kailangan mong humiga kapag naka-if-grip ka. Tumango si Erisa bilang tugon at tinitigan siya. Anong nangyari sa iyo? Alam ni Benjamin na nag-aalala siya para sa kanya, ngunit ayaw niyang sabihin sa kanya ang mga bagay na magpapagulo sa kanya. Wala lang. Iniinis ako ng ilang tanga. Umiiwas na sagot niya. Nang marinig iyon, hinawakan ni Erisa ang kanyang kamay at pinaglaruan ang kanyang mga daliri. Sa malumanay na tono, hinimok niya, okay lang na sabihin sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? Kung minsan, kailangan ng isa na magbulalas para gamaan ang pakiramdam. Tumingin si Benjamin sa kanya at bamantong hininga. Kung sasabihin ko sa iyo, mabibigo lang kita. Kailangan mong magpahinga. Dahil ayaw niyang mag-open up, walang choice si Erisa kundi ang direktang magtanong, dahil ba kay Julian? Hindi niya nabanggit si Cindy dahil ayaw niyang itapon si Sean sa ilalim ng boss. Naningkit ang mga mata ni Benjamin habang panay ang tingin nito sa kanya, na medyo nakonsensya. Sinabi sa iyo ni Sean ang tungkol dito, hindi ba? Ang pangungusap ay parang isang pahayag kaysa isang tanong. Awkward na sagot ni Erisa. Paanong napakatalino ni Benjamin? Nang sabihin sa akin ni Sean ang tungkol dito, si Benjamin ang nasa telepono. So, hindi mo pa rin ba sinasabi sa akin ang tungkol dito? Tanong niya. Marahang kinurot ni Benjamin ang kanyang mga daliri at sumagot, nagdulot sila ng kaguluhan sa ospital, at pinalayas ko sila. Magandang trabaho. Ipinakita ni Erisa ang kanyang suporta. Hindi mo ba naisip na walang puso ang ginawa ko? Nagtaas ng kilay si Benjamin. Hindi. Masama ang sinabi nila, kaya deserve nila talaga. Kung nandoon ako, sinaktan ko sila. Single ni Erisa. Sa sobrang galit niya ay namula agad ang pisngi niya. Isang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Benjamin, at hindi na siya gaanong inis. Pagkatapos ay kinurot niya ang pisngi. Nito at biglang nagtanong, paano kung tama siya? Lalong nagalit si Erisa habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Baliw ka ba? Bakit mo tatawagan ang sarili mong bastard? Hinawakan ni Benjamin ang kanyang ulo. Doon at pagkatapos, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pamilya. Sa totoo lang, lahat ito ay dahil sa mga kalokohang ginawa ni tatay noong bata pa siya. Magkakilala sila ni Cindy sa simula pa lang, pero pinakasalan niya ang nanay ko dahil arranged marriage ito. Pagkatapos magpakasal ang mga magulang ko, nagalit ang nanay ko noong nalaman niyang may 2 anak si Cindy at ang tatay ko. Noong una, gusto ng nanay ko na hiwalayan,
pero alam ng tatay ko, kahit ilang taon ay ayaw niyang tanggapin iyon, hindi niya dinala ang babaeng iyon sa bahay ni hindi niya binalikan ang nanay ko. Kabanata 1275. Natigilan si Erisa. Nagkamali ba ako ng pagkarinig sa kanya? Nandito pa rin ba ang kanyang ina? Benjamin, buhay pa ang nanay mo. Bulong niya. Noon pa man ay iniisip na niya na namatay na ang kanyang biyenan. Siya nga, sabi ni Benjamin sa kanya habang nakatingin sa kanya. Bakit hindi ko siya nakikita sa paligid? Kumaibat ang sulok ng lobby ni Erisa. Matagal na panahon na mula noong dumating siya sa pamilyang Graham, ngunit hindi niya nakita ang babae o narinig na nagsalita tungkol sa kanya. Kaya naman, inakala niyang wala na ang babae. Siya ay namumuhay ng isang reclusive na buhay, sabi ni Benjamin sa kanya. Kapag bumuti na ang pakiramdam mo, dadalhin kita at ang mga bata para bisitahin siya. Tumango si Erisa. Nakita na ba niya si Gavin dati? Noong siya ay 1 taong gulang, oo. Hindi inisip ni Benjamin na kakaiba ito, at hindi rin niya binanggit ang iba pang mga bata sa kanyang ina. Natigilan si Erisa. Namumuhay talaga siyang parang ermitanyo. 5 na si Gavin, pero minsan lang niya nakita ang lola. Hindi nakapagtataka na hindi alam ni Gavin ang tungkol sa kanyang lola. Madalas mo ba siyang kontaken? Curious na tanong ni Erisa. Hindi, natahimik si Erisa. Dahil hindi niya makita ang anumang pagbabago sa ekspresyon ni Benjamin, hindi niya masabi kung anong uri ng relasyon niya sa kanyang ina. Hindi naman kasing tense yung kasama niya yung tatay niya, diba? Sa huli, tinanong niya, masama ba ang pakikitungo mo sa iyong ina? Natigilan si Benjamin at binigyan siya ng kakaibang tingin. Hindi, natigilan si Erisa. Kung wala naman siyang masamang relasyon sa kanyang ina, bakit hindi niya ito makontak? Inihayag niya ang kanyang mga iniisip ng malakas. Kung ganoon, bakit hindi mo siya kino-contact? Hindi mo ba siya nami-miss? Hindi na parang bata pa ako, seryosong sagot ni Benjamin na may bahid ng panghahamak. Halos mabulunan si Erisa sa sagot nito, hindi makapagsalita. Pagkatapos ay bamantong hininga siya, walang nakakahiyang mamis ang iyong pamilya at makipag-ugnayan sa kanila. At parang hindi niya ako tinawagan, dagdag ni Benjamin, na parang hindi nasisiyahan. Dahil doon ay nanlaki ang mga mata ni Erisa. Kaya hindi niya siya tinatawagan dahil hindi siya tumatawag sa kanya. Kailangan bang maging napakaliit niya? Salamat sa Diyos hindi tulad mo ang mga bata, pasasalamat na komento ni Erisa. Kung ang mga bata ay tulad niya, malamang namamatay siya sa alta presyon sa lalong madaling panahon dahil malamang na hindi na sila tatawag kapag sila ay naging matanda na. Kumunat ang noo ni Benjamin. Hindi naiintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin, sinabi niya, pero katulad ko sila. Nawala nang masabi si Erisa. Bagamat ang mga bata ay halos kamukha niya sa hitsura, sa halip ay natutunan nila ang ilan sa kanilang mga pag-uugali mula sa kanya. Maging sina Gavin at Tim ay katulad niya ngayon, dati ay halos hindi sila nagsasalita noon. Oo, sigurado, lahat sila ay katulad mo, siya mumbled upang patahimikin siya. Pinag-aralan ni Benjamin ang kanyang ekspresyon at naramdaman niyang may mali sa kanyang tono. Bakit parang sarcastic ka? Hindi ba? Sinulyapan lang siya ni Erisa bago umiwas ng tingin at nagsimulang kumain ng prutas. Makalipas ang ilang sandali ng pakikipag-chat kay Erisa, mas maganda ang mood ni Benjamin. Hindi rin masarap kumain. Marami sa mga prutas na ito. Ngunit gusto kong kumain ng higit pa, mahinang pagtutol ni Erisa. Napabuntong hininga si Benjamin. Hindi niya kailanman masasabing hindi sa kanya. 2 na lang, okay. Dahil sa tuwa, pinakain siya ni Erisa ng ilang piraso ng prutas. Ang sweet nila. Ayoko sa kanila. Tumalikod si Benjamin, ngunit itinulak pa rin ni Erisa ang mga piraso sa kanyang bibig. Kainin mo na lang sila, hiling ni Erisa. Nang makita ni Darius ang nakakabagbag damdaming eksena mula sa pintuan, gamaan ang pakiramdam niya, ngunit sa parehong oras, siya ay nabigla. Pagtalikod niya, kumaway siya para sumama sa kanya ang mayordomo. Matandang Mr. Graham, hindi ba natin bibisitahin si Mrs. Graham? Hindi, bumalik tayo. Benjamin will be more than enough company for her. Parang hindi naman siya gustong makita ni Benjamin ngayon. Nang mapansin ng mayordomo na tila malungkot si Darius, inaliw niya, matandang Mr. Graham, sigurado akong naiinis lang si Mr. Benjamin sa mga masasakit na salita na iyon. Magiging maayos din siya pagkatapos ng ilang araw. Sabihin, William, isa ba akong bastard? Parehong hindi pa rin ako napatawad ng ina at ng anak hanggang ngayon. Namumula ang mga mata ni Darius, at naninikip ang kanyang lalamunan.
Nakaramdam siya ng kakilakilabot. Natahimik si William, gayunpaman, dahil hindi niya alam kung paano sasagutin si Darius. Kabanata 1276. Ang pagkabalisan ni Ethan ay nakasulat sa buong mukha niya, at nakainom siya ng ilang tasa ng kape. Paikat-ikot ang tingin ni Jack sa buong katawan ni Ethan, at kitang-kita ang pagkatuwa niya sa kaguluhang kalagayan ni Ethan. Kaya talagang may mga bagay sa buhay na mapipigilan ka. Inikat ni Ethan ang kanyang mga mata bilang tugon at sumirit, tumigil ka na sa kagalakan. Kasali ka rin dito. Kung itatapon ako ni Mr. Graham sa isang abandonadong isla, sasama ka sa akin. Pinaikit ni Jack ang kanyang mga mata. Baliw ka ba? He then dropped his smile and took his time enjoying the snacks and coffee in the air-conditioned room instead. Pagtingin ni Ethan sa kanyang relo ay napansin niyang malapit na matapos ang klase ng mga bata kaya tinawagan niya si Gavin. Hey, Gavin! Dahil sa sobrang palakaibigang tono ni Ethan, tumaas ang goosebumps sa mga braso ni Jack. Anong problema, Mr. Frank? May maitutulong ba ako sa iyo? Dumating ang bata ngunit mature na boses ni Gavin. Ethan let it chuckle before explaining, so, here's the thing. Your dad is urging me to get results in the investigation, kaya kapag hindi ko sinabi sa kanya kaagad, ipapatapon ako sa isang abandoned island. Nagalit pa nga ang daddy mo sa akin kanina. Talagang natarante si Ethan, dahil hindi niya kayang saktan ang alinmang partido. Kumurap ng ilang beses si Gavin bago binanggit ang ilang mahahalagang punto sa pagsasalita ni Ethan. Bakit nawala ang galit ng daddy ko sa'yo? Napabuntong hininga si Ethan. Nako, wala siyang ideya kung bakit nagalit din si Benjamin. Siguro nagalit siya sa isang bagay noong kasama niya ang mami mo. Hindi pwede. Siguradong sagot ni Gavin dahil mahinahon din silang tinanong ni Eris tungkol sa bagay na ito. Kaya naman, maliwanag na may ibang bagay na ikinagagalit ng kanilang ama. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ano ang ikinagagalit niya. Sa huli, nahulaan ni Gavin na may kinalaman dito si Julian at ang iba pa. Si tatay ay malamang nagalit sa masasamang tao. WHO. Agad na tanong ni Ethan na hindi pa rin makaisip ng conclusion ni Gavin. Sino pa ba? Hindi ako makapaniwalang hindi mo maiisip kung sino ito sa kabila ng mahabang panahon na nagtatrabaho para kay daddy. No wonder nagalit si daddy sa iyo. Napakamot ng ulo si Ethan nang marinig iyon bago nag-alinlangan na bamulong, si Julian at ang iba pa. May ganyan. Ngumisi si Gavin. Walang ibig sabihin si Julian at walang banta kay daddy. Walang pakialam si daddy sa kanila. Malamang naiinis lang sila sa kanya. Maaaring ang matandang babae iyon. Tanong ni Ethan. Iniisip niya kung paano niya nakalimutan ang tungkol sa kanya. Ginagamot si Julian sa ospital, at tiyak na bibisitahin siya ng matandang babae na iyon mula sa pamilya Graham. Sa makatuwid, kailangan niyang makipagtalo kay Benjamin. Natutuwa akong hindi ka ganoong katanga, inihaw ni Gavin. Napaawang ang mga lobby ni Ethan nang mapagtantong sinasalakay na naman siya ng bata. He then headed straight to the topic by saying, Gavin, I'm going to tell your daddy the truth, okay? Think of this as a favor. Mahirap din sa akin. I can't let your daddy find out that I've been helping you hide this from him. Lahat tayo mahihirapan kapag nalaman niya to, you know. Natawa si Gavin nang marinig niya kung gaano kalungkot ang tunog ni Ethan, ngunit nanatiling pareho ang ekspresyon nito. Sa sandaling iyon, tinanong ni Zachary, Mr. Frank, gaano katagal niya ibinigay sa iyo? 1 oras, wala pang kalahating oras ang natitira, mahinang tugon ni Ethan. Kung hindi sumang-ayon ang mga bata, hindi siya makakapag-ulat pabalik kay Benjamin. Parurusahan ba tayo ni Daddy kapag nalaman niyang tayo ang nasa likod nito? Maingat na tanong ni Zachary. At that, Ethan swiftly consoled, hindi, tiyak na ipagmamalaki ka ni Mr. Graham, hindi kanya parurusahan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin si Gavin tungkol dito. Pero sabi ni Gavin, nakakatakot daw si Daddy kapag galit siya. He'll hit his bottom. At minsang pinatayo niya si Gavin sa sulok bilang parusa din. Ang matalinong si Zachary ay hindi naniwala kay Ethan. Malungkot na sagot ni Ethan, ganyan niya ipakita ang pagmamahal niya. Gagawin niya lang iyon para mag-show. Hindi siya magiging malupit sa parusa niya. Walang paraan ang mga lalaki ay makatiis pa rin ng matinding parusa. Sigurado ka? Tanong ulit ni Zachary. Kabanata 1277. Talaga, sinisiguro ko sa iyo. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi ka napaparusahan ng daddy mo.
Kung mapaparusahan ka, sasamahan kita. Pwede mo ba akong tulungang malampasan ang mahihirap na oras na ito? Ang malungkot na tono ng boses ni Ethan ay nagpasakit sa puso ng mga musmos. Hindi nila maiwasang makiramay sa kanya. Talagang pinagtatakpan sila ni Ethan, inilihim ito sa kanilang ama. Kung hindi sila papayag na sabihin sa kanilang ama, tiyak na malalaman ng kanilang ama sa ibang source na sila pala ang may pananagutan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Kapag nakita mo ang iyong ama, lagyan mo ng tame time na pagpapakita ng pagsisisi. Gumamit ng kaawa-awa at pagnilayan ang iyong mga pagkakamali. Maglalamang siya at hindi ka paparusahan. Akala ni Ethan ay hindi papayag ang maliliit na bata, kaya't ipinagpatuloy niya ang pagtuturo sa kanila na tanggapin muna ang kanilang mga pagkakamali kapag kaharap si Benjamin. Mr. Frank, sabihin mo lang kay Dad. Pinutol siya ni Gavin. Kumbansihin na sana sila ni Ethan nang bigla siyang harangin ng maliit. Ang kanyang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan, hindi lumalabas o bumaba. Ilang saglit pa ang itinagal niya para makabawi. Salamat, mga bata. Ihahatid ko kayo para sa masarap na pagkain ngayong gabi, sabi ni Ethan, puno ng pananabik. Sa puntong ito, sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag. Nang makitang malapit na ang oras na itinakda ni Benjamin, dali-dali niyang tinawag si Benjamin upang iulat ang bagay na iyon. Makalipas ang maikling paghihintay, sa wakas ay sinagot ni Benjamin ang telepono. Magsalita ka. Nang marinig ni Ethan ang pamilyar na boses na maikli at walang galit, hindi napigilan ni Ethan na makaramdam ng paninikip ng kanyang mga ugat. Sa sandaling iyon, hindi niya maaninag kung ano ang nararamdaman ni Benjamin sa sandaling iyon. Sa isang maingat na tono, sinabi niya, Mr. Graham, nalaman ko na kung sino ang umatake kay Julian. Mula sa kabilang dulo ay hindi lumalabas ang boses ni Benjamin na parabang hinihintay niya itong magpatuloy sa pagsasalita. Sa pakiramdam ng pag-aatubili, iniulat ni Ethan, ginawa ito ng mga bata. Doon, tahimik pa rin. Bumilis ang pintig ng puso ni Ethan sa pag-aalala. Iniisip niya kung magwawala si Benjamin. Mr. Graham, pansamantalang tanong ni Ethan, iniisip kong galit na galit si Benjamin para sumagot o hindi malinaw na narinig ang kanyang ulat. Okay, sa wakas ay walang pakialam na sagot ni Benjamin. Napakurap si Ethan na kinakabahan. Mukhang medyo kalmado na si Mr. Graham, di ba? Patuloy niyang sinabi kay Benjamin kung paano tinuruan ng mga bata ng leksyon sina Julian at Justin. Isang pangungusap lang ang isinagot ni Benjamin. Magpadala ng mas maraming tao upang protektahan sila ng palihim. Kung mangyari ang insidente noong nakaraang araw. Muli, pinapante kita sa isang desyerto na isla. Oo, malakas na tugon ni Ethan, nang walang pag-aalinlangan. Bahala ka. Huwag mong hayaang malantad si Gavin at ang iba pa, seryosong utos ni Benjamin. Oo, Mr. Graham. Nang matapos ang kanyang tawag kay Benjamin, agad na inutusan ni Ethan ang mga bodyguard na lihim na protektahan ang mga bata. Bukod sa mga tagong bodyguard, mayroon ding mga personal na gwardya, lahat ay nakaschedule at nakaayos. Anong nangyari kahapon? Ang boses ni Erisa ay nanggaling sa likuran ni Benjamin, dahilan para tumigas siya. Lumingon siya, sinalubong ang mapang asar nitong tingin na walang bakas ng guilt sa mukha nito. Lumapit si Benjamin kay Erisa. Bakit ka bumaba? Yumuko siya, inakbayan siya, at naglakad patungo sa kama ng ospital. Natural na ipinulupot ni Erisa ang mga kamay sa leeg nito, napatitig ang tingin sa lalaking iniiba ang usapan. May importante ka bang tinatago sa akin? Tanong niya, ang araw bago, kahapon. Buong araw akong hindi mapakali, laging pakiramdam na may masamang mangyayari. Pero sa huli, parang walang nangyari. Kung may maliman, ang mga bata iyon. Noong araw na iyon, hindi sumama si Tim. Lahat ng tao na makita ako, kasama niya si Dad. May nangyari ba kay Tim? Nagsinungaling ka sa akin, sinabi mong lalabas siya kasama si Dad. Reklamo ni Erisa. Paano kaya pumunta si tatay sa isang pagtitipon kasama ang kanyang mga apo at si Tim lang ang dinala niya? Tiyak na dadalhin niya ang lahat. Habang iniisip ko ito, mas may kakaibang nararamdaman. Mahinahon niyang tinitigan ang lalaki, iniisip kung may katotohanan ba ang bagay na iyon. Marahang inihiga siya ni Benjamin sa kama at umupo sa tabi niya. Nang makita niya itong balisang nakatitig sa kanya, napabuntong hininga siya. Kaya lang, nagpasya siyang sabihin ang totoo. Tama ka. Kabanata 1278. Nakikitang masama ang loob, hinampas ni Erisa ang balikat ni Benjamin, humihingi ng sagot. Anong nangyari?
Ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Huwag kang magalit, huminahon ka, sasabihin ko sa iyo ang lahat, ngunit uminom muna ng tubig. Hinimok siya ni Benjamin at binuhusan siya ng isang basong tubig. Hingal na hingal si Erisa na halos hindi na siya makatiis. Alam niya ang kalagayan niya ngayon, kinuha niya ang tubig na iniabot nito at ininom. Magsalita ka, siya demanded, nanlilisik sa kanya angrily. Matapos ilagay ang baso, marahang hinaplos ni Benjamin ang kanyang ulo bago nagsimulang magkwento tungkol sa mga pangyayari noong nakaraang araw. Si Tim at Zachary ay kinidnap noong nakaraang araw. Inagaw. Sino? Paanong hindi mo sasabihin sa akin ang ganoong kalaking bagay, Benjamin? Masyado kang kasuklam-suklam. Sa sobrang galit ni Erisa ay halos malagutan na siya ng hininga. Namula ang mata niya, mabilis na inaliw siya ni Benjamin, nag-alala lang ako sa iyo. Kung sinabi ko sa iyo noong mga oras na iyon, magagawa mo bang manatiling kalmado sa ospital? Maayos na ang mga bata, kaya hindi mo na kailangang mag-alala. Naiinis si Erisa, paano ako hindi mag-aalala? Lahat sila ay naglilihim sa akin. Hinawakan siya ni Benjamin, malumanay na umaagos ang mga salita nito habang patuloy sa pagsasalita, hinahaplos ng kamay ang buhok nito. Napakatalino ng mga bata, at hindi sila nasaktan. Pagdating namin, nasakop na nila ang kalaban. Sino ang kumidnap sa kanila? Kaaway mo. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Erisa. Kahit alam niyang ayos lang ang mga bata at nakaraan na ang lahat, nag-aalala pa rin siya sa kanila. Gaano man katalino ang mga bata, maaaring magkaroon ng panganib anumang oras. Julian at Justin, hindi ito itatago ni Benjamin sa kanya. Gusto niyang maging maingat si Erisa sa dalawang iyon sa hinaharap. Kinakidnap ba nila ang mga bata para takutin ka? Napatingin si Erisa kay Benjamin. Kahit nagalit siya dahil nagtago ito ng malaking lihim sa kanya, nag-aalala rin siya sa kaligtasan nito. Dahan-daang hinaplos ni Benjamin ang kanyang buhok, tiniyak sa kanya, hindi ko nahahayaang mangyari muli ang ganoong bagay. Natahimik si Erisa, hindi niya kasalanan. Masasamang tao iyon. Ang masasamang tao na may masamang intensyon ay mahirap bantayan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ako nagagalit sa iyo dahil doon. Nagagalit ako dahil inilihim mo ito sa akin, she revealed. Tinitigan siya ni Benjamin, namumula sa galit. Siya ay tumingin hindi kapani-pani walang kaibig-ibig. Mahina niyang sinabi, kung itinatago ko pa ito sa iyo, hindi mo malalaman. Inis na tinitigan siya ni Erisa. Talagang master ka sa panlilin lang. Hinawakan ni Benjamin ang kanyang ilong at muling binanggit ang mga allergy ni Tim sa kanya. Bagaman hindi nasaktan ng mga bata, nagkaroon ng allergic reaction si Tim sa kanilang pampatulog na gamot. Hindi ako pumunta para makita ka kasama ng lahat ng gabing iyon dahil nagkaroon ng allergic reaction at lagnat si Tim. Hindi ako naglakas loob na dalhin siya dito. Allergy ba si Tim sa gamot na pampatulog? Nalungkot si Erisa para sa maliit, nang hihinayang nawala siya sa tabi ng bata noong mga oras na iyon. Namula muli ang kanyang mga mata sa galit, at sinaktan niya si Benjamin. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tiyak na nakaramdam si Tim ng kakilakilabot noong mga oras na iyon. Bilang kanyang ina, hindi ko man lang alam. Wala ako para sa kanya, at ikaw ay wala. Sa pag-iisip kung paano halos buong gabing nasa tabi niya si Benjamin, mas naramdaman ni Erisa ang kirot sa kanyang puso para sa anak. Si Sean at dad ni Tim ang sumama sa kanya, at si Gavin at ang iba pa ang nag-aalaga sa kanya. Naging maayos ang lahat. Paliwanag ni Benjamin, paano magiging pareho? Kahit hindi mo sabihin sa akin, dapat nanatili ka sa tabi ni Tim. Galit si Erisa, pumunta ako para samahan siya, remember? Naaalala mo ba na umalis ako? Pinuntahan ko si Tim, natutulog si Tim, kaya bumalik ako dito. Mabilis na ipinagtanggol ni Benjamin ang kanyang sarili, na ipinahayag na siya rin ay lubos na nagmamalasakit sa bata, ngunit ang higit na ikinabahala niya ay ang pagtuklas nito sa katotohanan. Kung alam niya lang noon, tiyak na hindi siya makakapagpahinga ng maayos, na nananatili sa tabi ng bata sa bawat hakbang. Nagalit nga si Erisa, pero hindi siya nawala ng malay. Alam niyang nag-aalala ito sa bata at sa kanya rin. Matapos huminga at huminga ng ilang beses, halos hamupa na ang kanyang galit. Alam pa niya kung sino ang tunay na salarin. Si Julian ba iyon na tinuruan mo ng leksyon? Tanong niya, Kabanata 1279. Matapos isaalang-alang ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, naramdaman ni Erisa na malaki ang posibilidad na si Benjamin ang nasa likod ng lahat ng ito.
Dahil dinukot ni Julian at ng kanyang barkada ang mga bata, imposibleng manatiling walang ginagawa si Benjamin. Dahil sa kanyang katangian na hindi nagpapabeya sa anumang kaunting parusa, tiyak na mabibigyan niya sila ng matinding aral. Hindi, kalmadong sabi ni Benjamin na may bakas ng saya at pagmamalaki sa kanyang mga mata. Nagulat si Erisa at medyo hindi makapaniwala. Kung hindi ikaw, sino ang nanakit kay Julian? Ngumiti si Benjamin, bahagyang pinisil ang kanyang ilong gamit ang kanyang daliri. Hulaan mo, bahagyang kumaibat ang sulok ng bibig ni Erisa. Kung hindi siya, hindi niya mahulaan kung sino iyon. Dapat ikaw. Bahagyang napabuntong hininga si Benjamin. Kailangan kong linawin, ang umatake kay Julian kaninang umaga ay hindi ako. Noong araw na kinidnap nila ang mga bata, tinuruan ko na sila ng leksyon. Ngayon, iba na. Nang makita ni Erisa ang kanyang pagtanggi, hindi rin mahulaan ni Erisa kung sino ito. Sino yon? Sabihin mo dali, di ba kausap ka lang ni Ethan tungkol dito? Ang mga bata, ipinahayag sa kanya ni Benjamin. Nanlaki ang mga mata ni Erisa sa hindi makapaniwala. Sinasabi mo bang ipinadala ng mga bata si Julian sa ospital? Tumango si Benjamin. Si Julian ay may mga bali ng buto sa buong katawan. Madaling isipin na tiyak na hindi nagpapigil ang mga bata nang binubugbog nila si Julian. Natuklasan ba sila? Nagsimulang mag-alala si Erisa sa mga bata. Kung nalaman ni Julian na sila ang may pananagutan, maghihiganti ba siya sa hinaharap? Wala pang nakapansin, at inasikaso ko na si Ethan. Sa bagay na iyon, si Benjamin ay matagal nang gumawa ng mga kaayusan. Dahil ang mga bata ang gumawa nito, bilang isang ama, tiyak na tutulungan niya silang linisin ang lahat ng bakas at protektahan sila. Kung hindi, kung nalaman ito ni Justin at Julian, mahirap igarantya kung ano ang maaari nilang gawin sa mga bata. Tumango si Erisa, gamaan ang pakiramdam. Kailangan nating burahin ng lubusan ang lahat ng mga bakas. Kung hindi, ang mga bata ay maaaring nasa panganib talagang itinutulak nila ang kanilang swerte, palihim na tinuturuan ng leksyon si Julian. Kung sila ay mahuli, ito ay magiging lubhang mapanganib. Matalino ang mga bata. Pinutol na nila ang lahat ng pagbabantay, kaya mahirap para sa karaniwang tao na matrace sila. Pinuri pa rin ni Benjamin ang mga bata sa kanilang katalinuhan. Paano mo nalaman? Naguguluhang tumingin sa kanya si Erisa. Kung malalaman niya, tiyak na malalaman din ng iba. Ito ay magiging isang oras lamang. May mga bodyguard na palihim na nagpoprotekta sa kanila. Ganyan. Hindi iyon ibinalita ni Ethan kay Benjamin, ngunit hindi niya ito may tago sa huli. Ang mga bata ay orihinal na sinamahan ng mga bodyguard para sa kanilang proteksyon. Malinaw nang walang pag-aalinlangan na ang mga bata ang nanalo sa kanila dahil pinili nilang maglihim kay Benjamin. Oh, napatingin si Erisa sa kanya. Masyado kang proud, no? Tumaas ang isang kilay ni Benjamin, seryosong sinabi, medyo delikado. Kapag wala na sila sa paaralan, haharapin ko sila. Paano mo dinidisiplina sina Julian at Justin? Ang pag-iisip ng dalawang iyon sa pagkidnap sa mga bata ay nais ni Erisa na siya mismo ang magturo sa kanila ng leksyon. Hindi ako makapaniwalang ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga bata. Tao ba sila? Inayos ko na si Ethan na dalhin sila sa open sea para sa isang adventure at isang shark encounter. Isang magdamag na biyahe. Natigilan si Erisa. Iyon ay parang magaspang ngunit tiyak na kasiya siya. Gusto mo bang manood ng video nila? Panay ang tingin ni Benjamin sa maliit niyang mukha na medyo nakakainggit. Sinulyapan siya ni Erisa sa gilid. Nanunukso, hindi ka ba natatakot na matatakot ako? Humalaklak si Benjamin. Hindi ka gaanong mahina ang loob. Isipin mo itong isang kaunting libangan para sa iyo. Gustong-gustong manood ni Erisa. Hindi niya nagawang turuan ng dalawang iyon ng leksyon sa kanyang sarili, ngunit nakikita silang natututo. Ang kanilang kamapens ay magiging lubos na kasiya siya. Ibigay mo, kinuha ni Benjamin ang video na ipinadala sa kanya ni Ethan at sinimulang panoorin ito kasama niya. Nakita sina Justin at Julian na nakabitin sa likod ng cruise ship at nakababad sa tubig dagat, na kailangang tiisin ang kilig na halos mawalan ng buhay sa isang petang. Natagpuan ito ni Erisa na lubos na kasiya siya. Serves you right. Tingnan natin kung maglakas loob kang kidnapin muli ang anak ko. Ito ay magpapaalala sa iyo ng leksyong ito. Nang mag-isip siya ng kung ano, nilinggan niya si Benjamin at nagtanong, ang pagguho ng bahay ni Justin kahapon. Hindi gawa ng mga bata yon, di ba? Kabanata 1280. Ito ay, sagot ni Benjamin. Natigilan si Erisa, masyadong matapang ang mga bata.
Hindi sila natuklasan, hindi ba? Hindi. Napakahusay nilang itinago ang kanilang mga bakas. Ipinaliwanag ni Benjamin ang mga detalye sa kanya. Napaisip si Erisa, masyadong matapang talaga ang mga bata. Kailangan kong turuan sila mamayang gabi. Bagamat maaaring kasiya siyang turuan ng isang tao ng isang aralin, dapat laging unahin ang kaligtasan. Napakabata pa nila. Kung sila ay nalantad at nahuli, ang mga kahihinatnan ay tiyak na mas mapanganib para sa kanila kaysa sa mga matatanda. Akala ng mga maliliit ay nakatakas sila sa parusa ni Benjamin, ngunit hindi nila inaasahan na hindi nila maiiwasan ang kay Erisa. Pagkatapos ng klase sa hapon, dumating ang mga bata sa ospital at agad na nagmuni-muni sa kanilang mga pagkakamali. Bakit walang pumapasok sa inyo? Nagulat ang mga bodyguard. Ang mga bata ay tumingin sa kanila ng masama, pagkatapos ay agad na tumayo ng tuwid sa dingding. Dahil walang ibang pagpipilian, kinailangan ng bodyguard na pumasok at iulat ang sitwasyon kay Benjamin. Lumabas si Benjamin, nang makita ang mga bata na nagmumuni-muni sa kanilang mga pagkakamali sa dingding, bahagyang tumaas ang kanyang kilay. Isang pahiwatig ng pagpapahalaga ang sumilay sa kanyang mga mata. Anong ginawa mong mali? Tumingin siya sa 6 na bata, ang kanyang tingin ay nagwawalis sa kanila. Sa huli, si Gavin na ang nagsalita, halatang mas mahina ang boses sa takot na marinig ni Erisa. May nagawa ba tayong mali? Bahagyang bamantong hininga si Benjamin, lumalalim ang kanyang boses. Lahat, tumayo ng tuwid. Umayos muli ang 6 na bata, bawat isa ay may dalang backpack, nakatayo sa isang linya. Sila ay tumingin medyo kaakit-akit. Kung wala ka namang ginawang mali, bakit ka nagmumuni-muni sa iyong mga pagkakamali? Natatakot ka bang parusahan kita? Lahat ba kayo ay nagpaplanong kumilos muna at magsumbong mamaya? Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Hindi nakaligtas sa kanyang pansin ang maliliit na pakana ng mga bata. Sinulyapan siya ni Gavin at mahinang nagtanong, parurusahan mo ba kami kung ganoon? Sa pangungutya, hindi sinagot ni Benjamin ang kanyang tanong, ni hindi niya sila pinapasok. Ilang sandali silang nakatayo sa labas. Mula sa loob ng ward, tinawag ni Erisa, Benjamin, bakit hindi mo sila pinapasok? Ano ang ginagawa ninyong lahat sa labas? Nagningning ang mga mata ng mga bata, at napansin ito ni Benjamin. Napatingin si Benjamin sa mga bata at nagsalita. Pinapatawag ka ng mami mo. Ano ba ang kinatatayuan mo? Pumasok ka. Nagpalitan ng tingin ang mga bata, pagkatapos ay agad na tumakbo sa ward. Mami, nakita ni Erisa ang mga bata na tumatakbo palapit sa kanya, lumiwanag ang kanyang mukha na may ngiti habang inabot ang mga ito para batiin. Matapos silang lapitan at yakapin saglit, marahan niyang hinaplos ang kanilang mga ulo, at bahagyang nag-aalalang nagtanong, wala ka namang ginawang gulo sa paaralan ngayon, di ba? Sabay-sabay na umiling ang mga bata. Hindi, sila ay lubos na nasiyahan, pakiramdam nila ay matagumpay nilang nalagpasan ang hadlang na si Benjamin. Dagdag pa, ipinapalagay nila na hindi alam ni Erisa ang sitwasyon at hindi sila parurusahan. Manam. Tumango si Erisa bilang kasiyahan, lumilibot ang tingin sa mga bata. Nawala ang ngiti sa labi niya nang bigla siyang naging seryoso. Lahat, tumayo ng tuwid. Napatingin si Gavin kina Zachary at Tim. Napatingin din sila sa kanya, saka ibinaling ang tingin kay Oliver, Jesse, at Jasper. Medyo nataranta ang 6 na magkakapatid. Hindi man nila alam kung bakit biglang naging seryoso si Erisa, masunurin naman silang pumila. Mami, may gusto ka bang sabihin sa amin? Tanong ng kadalasang madaldal na si Jasper na maingat na nakatingin. Sa kanya, napasulyap si Erisa sa kanila at bahagyang napangiti. Maglinis ka na. Ano ang pinagkakaabalahan mo nitong mga nakaraang araw? Ang mga bata ay natigilan, agad na napagtanto na ang kanilang mga aksyon ay nalantad. Palihim na sinulyapan ni Gavin si Benjamin, tiyak na sinabi ng kanyang ama sa kanyang ina. Sa casual na pagtaas ng kilay, umupo si Benjamin sa gilid, pinapanood si Erisa na nag-lecture sa mga bata. Sino sa inyo ang gustong sabihin sa akin? Bahagyang tumaas ang boses ni Erisa. Nagkatinginan ang mga bata. Ang mga nakababata ay umiling, naiwan lamang sina Gavin, Tim, at Zachary na matapang na nakatayo sa kanilang kinatatayuan. Mami, papasok na kami sa school nitong mga nakaraang araw. Hindi mo ba alam? Hiniling pa rin ni Zachary na sana ay hindi malaman ni Erisa kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan, umaasang mabluff ang kanyang paraan. Napangiti si Erisa, huwag mong isipin na clueless ako. Napuno na ako ng papa mo.
Agad na pinandilatan ng mga bata si Benjamin, na para bang sinasabi nila, pinagkanulo mo kami. Benjamin,